Umakyat na sa mahigit 50 probinsya ang apektado ng El Nino. Nagsasagawa na rin ng cloud seeding sa Cagayan Valley para lang umulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Bit-bit ng kilo-kilong asin lumipad ang aircraft na ito mula Kawayan Airport para sa cloud seeding. Ito yung pagsasaboy ng asin sa mga ulap para bumuhos ang ulan. Ginawa nila yan bunsod ng epekto ng El Nino sa mga maisan sa rehiyon, lalo't Cagayan Valley ang nangungunang producer ng mais sa bansa. Ang magsasakang si Tolentino umaaray dahil malaking bahagi ng kanyang taniman ang nasira ng tagtuyot. Ito awan to orang sir. Walang kita dahil walang ulan. Lugi walang kita. Sakto na lang kasi, konti ng maani. Sa datos ng Department of Agriculture Region 2, 180 million pesos ang halaga ng nasirang pananim sa rehiyon. Nasa 70,000 ektarya ng taniman naman ang apektado ng El Nino. Sabi ng DA Cagayan, bagamat matagumpay ang cloud seeding na isinagawa sa mga nakalipas na araw, pansamantalang remedyo lang ito. Yung si cloud seeding kasi ma'am, meron yung specific na area siya. Hindi pang kalahatan yung ulan niya. And then madali lang po talaga siya na nawawala. Pinakamatagal na po talaga yung 30 minutes na ulan kapag cloud seeding. Kabilang ang ilang lugar sa Cagayan, sa 51 probinsya sa buong bansa na dama na ang El Nino. Dumami na ito mula sa nakarang 41 lang. Ayon sa Task Force El Nino, madaragdagan pa ang bilang na yan na pwedeng umabot sa 80 probinsya o halos buong bansa na sa mga susunod na buwan. Sa pagtataya naman ng National Irrigation Administration, aabot din sa higit 275,000 hectares na mga taniman ang maaapektuhan ng matinding tagtuyot. Sa ngayon, nasa 6,600 hectares pa lang ang apektado, kaya sapat pa ang supply ng pagkain at bigas sa bansa. Pero hindi natin dinidiscount yung fact na maaapektuhan po nito yung ani dahil po nagsisimula o pasimula pa lamang po ang dry harvest season. So meron po itong siguro konting kink doon sa ating expected harvest. sa huling datos ng Task Force, higit 357 million pesos na ang halaga ng pinsalang idinulit ng El Nino sa buong bansa. Kabilang sa tinitignang hakbang ng DA ay ang pagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa mga apektadong magsasaka. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.